Hello and welcome dito sa 1.5 Piso Tab. Itong panibagong proyekto na ating pagkakaabalahan itong mga susunod na araw. So ang video ito ay isang simple tutorial kung paano natin gamitin itong 1.5 Piso Tab. Ang gamitin natin ay kailangan meron tayong bago or naka-reset to factory setting yung ating tablet. Dito sa ating tablet ay kailangan nating i-connect sa ito. Meron ako ditong Globe at Home na router. This time hindi na natin kailangan na gumamit ng Microtech, pero pwede rin namang Microtech din yung gamitin natin. Pero ito sa video na to, itong gagamitin natin, itong Globe at Home. So dito kailangan natin puntahan yung setting ng ating tablet. Kailangan natin siyang i-on yung kanyang developer mode. Punta tayo rito sa may about tablet, and then dito sa may software information. Dito yung build number, itatap lang natin siya hanggang ma-enable yung development na setting, allow development setting. Tap lang natin yung OK. And then dito sa may bandang baba, lilitaw na yung option dito, developer option. Then punta tayo rito sa may USB debugging. Yan, allow USB debugging. And make sure na itong tablet ang siyang maunang i-connect natin doon sa ating router or sa ating AP, kasi kakailanganin natin to pagkatapos nating mag-flash ng Nodemco. So ayan on na siya dyan. So pwede na natin siyang i-connect, pero before that mag-flash muna tayo. Flash tayo ng 1.5 4.5. admin. So dito katulad lang din ng ng Vendo din naman pala to. So dito si-set ko lang siya dito sa Globe at Home natin, saka yung password paste ko dyan. And then dito set natin sa 1.5 extended server, or kung may changes on later on, makikita nyo din naman yan. IP niya is 192.168. Dito 192.168.254.115. So yung kanyang IP. So dito default ko lang muna yan dyan. Lagyan ko lang 20 minutes. Save natin. So ayan. So ito yung tablet natin 115, and then yung ating Nodemco itong 152. So ngayon salang na natin yung ating tablet dito. So makikita nyo rito may na-detect yung ating installer. Kailangan ma-enable yung debugging mode, kasi kapag hindi yun naka-enable, hindi yan ma-detect ng ating 1.5 na Piso Tab installer. So since I detected na yan, click natin itong start installation. Yan.
hintayin nyo lang matapos. So, makita nyo dito na na-install na kaagad yung ating 1.5 piso tab na application sa ating tablet. So, dito sa may Nodemco IP address, enter natin tong ito, yung Nodemco natin, 152. Refresh muna natin. Pero dapat naka-static siya, guys, para hindi siya mapalitan. Since ito ay tutorial lang naman, hindi ko lang muna static yan dyan. Dito 192.168.254.152. Yun yung ating Nodemco. 192.168.254.152. Click lang natin itong save setting. Ito, tingnan nyo dito, mayroong charger removal alarm. Mag-a-alarm po yan kapag nabunot po yung charger. Okay, click natin tong save settings. So, ayan na siya kagad. Insert coin. Ayan. Hindi na yan wala na silang ibang mapindot dyan. Okay, try natin dito. Ayan. Nakita nyo na kagad yung rates natin. So, dito, click natin tong insert coin. Ayan. Ayan. Okay, meron akong nilagay rito ng kable. Pagdikitin ko lang muna. Ayan. 1 coin, 2 coin, 4. So, ayan. Okay, click natin tong done paying. So, ayan na siya. Kaganda. So, dito, pwede tayong mag-add ng games. Since itong natin ay bago pa lang, saka nyo na lang set up pa ng mga games ninyo dito. After nyo i-set up nyo muna yung ating 1.5 piso tab. So, dito guys, kailangan natin ng subscription na dito. So, tingnan natin yung mga options na pwede nating piliin. Click lang natin, tap lang natin tong subscribe. And then meron ditong 1 month, 35 peso, 6 months, and 205, 405 a year. Napaka gaan lang sa bulsa. Halina't subukan natin to guys. Dito tayo, pindot tayo rito sa may 1 month lang muna yung aking gamitin. So temporarily unavailable yung GCash. So dito tayo pumunta sa Maya. Ayan. Maya. Dito. Verify lang natin yan dyan. Ayan, available. Tapos mayroong 35. So, confirm. Ayan na. Payment successful na kagad. Back to merchant na tayo. So, ayan na. Pwede na tayo ritong pwede na tayo mag-add ng mga games dito. Since wala pa tayong games, bagong reset pa yung tablet natin. So, yan. Dito sa apps, pwede tayong mag-add dyan. Click lang natin tong browse. Ito yung pin na ginawa ko kanina. Ayan, pwede na kayong pumili ng dyan. Ayan. Kung ano naman yung gusto nyo i-add. So, ayan na yan. Ayan na yung mga shortcut natin, yung ating launcher. So, yun lang guys. Napakaganda at subukan po natin to.